Bumagyo, nasira ang bubong, mag-home improvement loan. Kailangan ng dagdag na kita, mag-livelihood loan. Paano na ang pang-enroll ni Boy mag-educational loan? O di kaya pagod na at kailangan mong mag-relax, pwedeng mag-wellness loan o mag-vacation loan. Lahat ng ito at ng iba pa ninyong pangangailangan, handang tumulong ang Pag-ibig Fund. Tawag na sa 724-4244 o bumisita sa Pag-ibig Branch para mag-inquire tungkol sa multipurpose loan program. Sa Pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan. At nagbabalik po tayo sa gabay ng OFW International at Attorney, meron tayong pangatlo bang question pang legal? Legal na tanong, okay? Yan, Mula basahin naman natin kaya Binibining Baby Andrada. Good PM, maaari po ba akong magreklamo sa dahilang kinuha ng mga kapatid ng asawa ko ang nabili kong second-hand car. Nakapangalan po ito sa asawa ko. Pero namatay siya last year at nandito pa rin ako sa Taiwan. Hindi ko maasikaso ang pagsasampa ng kaso at hindi ko alam kung maaari silang sampahan ng kaso. Nabili ko po iyon sa halagang 375,000 pesos. Nanghihinayang naman ako kung sa kanila lang mapupunta, wala naman akong pakinabang sa kanila. Yan ay base kaya Binibining Baby Andrada. So, base sa kanyang statement o kanyang kwento, bumili siya ng kotse. Yeah. Nakapangalan ito, maaring yung bilihan nakapangalan ito sa kanyang asawa. Pero namatay yung kanyang asawa. At yung mga kapatid, yung kamag-anak ng asawa. Sa ngayon, ang gumagamit ay mga kapatid ng kanyang namatay na asawa. Correct. So, ang gusto niya ipunto rito ay kung paano yun mapigilan, marahil, yung paggamit ng mga kapatid niya ng kotse. Unang-una, yung sasakyan na binili niya. Dahil nga, pupunta naman tayo, Jonas, dun sa property relationship ng isang mag-asawa. Correct. Wala siyang nabanggit dito na kanilang kasunduan tungkol sa paghawak ng mga ari-arian nung sila magpakasal. So mag-a-apply dito. Assumption na maaari kung sila nakapagpakasal noong pang 1988 onwards, mag-a-apply dito ang ating family code kung saan ang property relationship na mag-asawa yung tinatawag nating absolute community of property. Ang ibig sabihin, attorney, kung ano man pag-aari ng babae, magiging pag-aari ng lalaki. At kung ano maging pag-aari ng lalaki, magiging pag-aari ng babae nung oras na sila naging mag-asawa na. Correct. May mga exceptions yan, mga personal property. Correct, attorney. Maaring nagkaroon ng bilihan na sa abroad yung babae, nakapangalan, maaari lamang yung pumirma sa kasulatan. Pero ito ay in the absence of any evidence to the contrary, ito ay pag-aari nilang mag-asawa. Kahit na attorney nakapangalan lang sa asawa, di ba? Tama yun, maaari lang sa pagkakabilihan. Hindi na niya nabanggit Pero kung i-apply natin yung prinsipyong absolute community of property, at dahil nga sa pagkamatay ng kanyang asawang lalaki, hindi rin niya nabanggit dito kung may naiwang testamento, intestate succession bilang compulsory heir ang kanyang asawa. So pero attorney, parang automatic yun, di ba? Pag namatay yung asawa niya, supposed to be kung absolute communities, dapat talaga sa kanya. O sa family, lalo kung may anak sila. Tama po ba? Hindi pa rin niya nabanggit kung may anak sila. Dapat yun ay magiging pag-aari nilang pag-aari ng babae at saka yung mga anak niya. Pero hindi niya nabanggit dito kung may anak sila Oo. Correct. Again, ang problema niya ay pagsasampa na naman ng kaso. Kung paano niya makukuha. Recovery of possession nito. Pero hindi pa rin malinaw. Hindi pa rin niya nabanggit ito kung talagang binili niya sa pamilya ng lalaki o sa talagang sa kanilang mag-asawa. Yun pa rin ang problema natin dito. Ito sa kasong ito. Pero kung tinatanong niya yung pagsasampa ng kaso at siya ay nasa abroad, again, Taiwan wala na namang diplomatic relations para mag-execute siya ng petition or affidavit para may mag-notarize ng kanyang yung kasi yung mga authorized na
magsagawa ng mga pagpirma sa mga petition ganito. Mm. Maaaring yung mga konsulado natin, yung embahada, pero dahil nga walang diplomatic relation, maaari siya mag-execute ng affidavit doon o petition doon sa abroad. Kung sakasakaling meron doon embassy o konsulado ang ating bansa. Pero Taiwan, wala tayong diplomatic relation. Again, kailangan na naman niya umuwi Correct, dito. correct. Yeah. Yun. Pero ako, attorney, on my personal, ang tingin ko lang kasi, kung halimbawang mabawi nga niya, sino magdadrive dito na nasa abroad siya? Kumbaga, baka walang, eto ko, bebenta niya siguro or whatever. Pero yun, kailangan nga talaga niyang umuwi dito Mukhang base sa kanyang mga tenor ng kanyang pananalita, mukhang hindi naman sa pinakikialaman natin, mukhang may issue sila nung partido ng lalaki at saka yung babae. Parang gusto niya, total ako naman bumili niyan, nakapangalan sa asawa ko, baka pwedeng akin na lang yan. Parang ganon. Tama yun. Ayaw niyang paggamit. Oo. Sige. So, at least, Baby Andrada, umuwi muna po kayo para ma-settle ninyo ng in court. Kung gusto niyo po talaga in court niyo isi-settle yan. Pero, yun nga, sabi nga ni attorney, merong mga sa succession of, how do you call it, attorney? Sa properties. Supposed to be, kung kayo mag-asawa, may absolute community, talagang bababa yun sa inyo po talaga yun. Bababa yun sa surviving spouse. Correct. Kumbaga, sa asawa po. Kung meron kayong anak, sa inyo at saka sa mga anak ninyo. Tama yun. Correct. Sa surviving spouse at saka sa mga dependent na legitimate children. Correct. So, yun. So, at least, baby, kung nakikinig ka, sana nabigyan ka namin ng magandang kasagutan. At, syempre, mukhang may dadagdag si Tita Lu sa advice natin. Yes, Tita Lu. Yeah. Okay. Okay, may nagbababate. Kaya Santo de Lisa Alboniente. Nagbababate siya. At nanonood na sila ngayon si Lisa Alboniente sa Taiwan dahil clear na clear daw ang broadcast. Nice naman. Oo, yan. Madami na uli. Si Lisa, si Terry Reyes, at si Mary A. Mary A. Antepasado. Yan. Nagpapasalamat si Linya. Online kasi nag-chat sila, di ba? Ang ganda. Yan kayo dito, kung marami tayo nagagawa. Nag-chat sila online, nanonood sila. Maraming salamat daw. Mary Ellen Rivero. Kasi nasabi ko kanina, bago tayo mapunta sa commercial, ito yung bagong camp, Tony, At nag-warning, nagpapaalala ang PODA dahil may bagong modus operandi. Ito yung additional doon sa top 10 o top 12 ways that illegal recruiters operate. At sabi nga nila yung bago, ito ay pinapractice ng fly-by-night na tawag dito ay visa interview coaching. Ginagawa nila, nag-email sila sa mga job applicants papunta sa abroad. At siyempre, mga caregivers, mga nurses, ang pinupuntirin talaga nila yung Canada. Kasi sa Canada, di ba, according to that, after 2 years, pwede silang sama, puro barangay. Yes, meron silang ganung program, Tita Lu. Marami ng pwede, isang caregiver lang, boyfriend ay kasama, kapatid, anak, asawa, ay kasama dyan. Ngayon, ginaya daw nila yung website o email, parang siya gusto galing sa Livingston Memorial Hospital sa Ontario, Canada. So nagkakaroon Tita Lu ng tinatawag na identity theft, parang ganun. Nagpapakilala silang ito yung legitimate na website, pero peke pala, impostor. Pag magaling tayo maloloko ka. Maniniwala ka. yung examination na sa email, reveal na meron itong sinabi. Parang through dahil walang treatment fee, o free accommodation, dalawa. Ibig sabihin Tita Lu, sinasamantala nito yung mga kababayan nating caregiver at mga nurses na nagnanais talaga makapunta ng abroad para makapagpatrabaho. Sender, kung magaling sila sa internet, kapag daw yung sender gumamit ng hospital.com instead of the hospital internet login. Kasi yung internet sa Memorial Hospital dapat nakalagay ng smhontario.ca Canada. So, syempre, hindi naman lahat tayo Alam yan. Lalo na
Kayo dalawa siguro ni Atty. Adrona at Tarsileo. Pero kapag ang babayaran lang daw is 8,850 pesos, parang sa interview mo. Ang 5,000 daw na medical debt, kunwari, sa Pilipinas, you were selected for a certain job, position na in-applyan mo, kasi may mga kababayan tayo nag-a-apply ng trabaho. Kagaya ko, bago yung anak ko, tamad Apply. register online. Ang pangalan ko, nilagay ko na yung pangalan ko, kunwari ako yung anak ko, teacher siya. Every now and then, may nare-receive akong notice. Ganitong bakante. So, sinasabi ko naman sa anak ko, meron ganitong trabaho, gusto ba to? So, sabi, ayoko lang. So, sinatawag ka, ako as a mother, ako yung online na nag-register, pangalan ko, pero trabaho siya ako yun. So, meron automatic na araw-araw halos nag-email ka. Yung notify ka to, yung mga available jobs. Oo, ganito ang ginagawa nito. Alam nila, parang alam nila, monitoring sila na ilan yung mga caregivers na nag-apply online. Kasi pag nag-apply ka, akala mo naman may sasagot na totoo. Yung mga stamas daw ngayon, they have access to personal data of job applicants. Sa mga job search sites. At yung yung aplikante, nanapili daw sila sa trabaho yun, pero hindi mo alam, yung internet scam pala. So kahit na yung ng pay nyo is less than 10,000, matalaw mo pa rin. 10,000 pa rin yung Tita Lu. Oo, 10,000 pa rin. At saka yung excited ka, nakala mo totoo. Kasi ka lang kung yung trade ka, diba? ang malalayan kung nagpa-despedida ka pa. Siyempre sabi mo, sabi nga ni DOT administrator, parang totoo. Saka parang libre. Correct. Yung accommodation, food allowance, no salary reduction, no show money. Siyempre, pag ganyan na, mag-i-insist ka na, di ba? Pero siyempre, pag decided mo kung sa Canada, alam mo Yes. totoo na. Kaya ang tawag po dyan ay visa, interview, coaching, at ang involved dyan, mga travel agencies, mga agencies, mga consultancy. Yan, lalo na yung mga excited magpunta sa Canada. Yan, ang mga taga-Taiwan talaga excited na magpunta sa Canada. Mag-a-accept naman nilang 90 years na kontrata sa Taiwan. Inaay na po nila ang Canada talaga. Oo, yan na. Kasi nga yung opportunity naman sila punta ng buong barangay. So, mag-ingat-ingat po, yan ang sabi ng POCA. At basta mayroong bagong pag-esperan, ibabalitaan namin kayo para hindi naman kayo mag-ibig. Correct. 10,000. Tama. Okay, balita na tayo. At yan, marami nang nanonood sa atin. Talagang Talaga? Cute ba labas namin niya, Tony, sa aliwanag? Yeah. Importante, Tito Lu, na hindi ka mainis. Nakikita ko ngayon last night. Wala kang naman, di ngumiti, no? Ganda-ganda lang po live. O sige, babalikan ko kayo. Sasama ko sa discussion kasi updated talaga dapat yung mga OFW sa ating mga balita. Okay. Yan sa Teletel. Yan. Okay, babalikan ko kayo. Ayan, magbabalik po si Tita Lu at habang magbabalik si Tita Lu, tayo po ay magbabalitaan na kung ano mga nangyayari sa Pilipinas. At para sa unang balita, Balitang Pilipinas. Nakaalerto na ang Philippine National Police na nagtatakdang paglagda ng Pangulong Noynoy Aquino at mga rebeldeng Moro Islamic Liberation Front o MILFs sa Bangsamoro Peace Agreement sa Palasyo ng Malacanang sa Lunes, October 15. Nasa heightened alert status ang buong Luzon at Visayas region habang full alert status naman ang Mindanao, partikular na sa Autonomous Region in Muslim Mindanao. At mananatili ang full alert status habang may banta ng terorismo at karahasan. Nakaalerto rin ang pwersa ng PNP sa Metro Manila dahil sa foreign dignitaries tulad ng Prime Minister ng Malaysia at mga kinatawan ng Organization of Islamic Conference na dadalo sa signing of agreement. Una nang nagbanta ang grupo ng MNLF Chairman Nur Miswari na maghahasik ng karahasan bilang pagtutol sa Bangsamoro Peace Agreement at maging ang breakaway ng MILF mula sa grupo ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ang Bangsamoro ang ipapalit sa ARMM na bigo umanong malutas ang matagal ng katiwalian at karahasan sa Mindanao. Karagdagang national news, nasa ICU ngayon ang dating Pangulong Gloria Macapagal-Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center dahil sa sakit na sa puso. Ayon sa kanyang doktor, dumaranas si PGMA ng dehydration dahilan para magkaroon ng kakulangan sa pagdaloy ng dugo sa puso.
Hindi naman naoperahan si PGMA at bibigyan lamang siya ng gamot para sa kanyang sakit. Inamin din ng kanyang doktor na under stress si PGMA dahil sa mga kasong kanyang kinakaharap. Particular ang recent case na isinampa sa kanya na plunder dahil di umano sa paglustay ng pera galing sa PCSO. Isa pang balitang Pilipinas, nagbabala ang Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP laban sa naglipa ng mga peking pera. Ayon sa BSP, karaniwang sinasamantala ng mga counterfeiter ang mga tindera sa palengke kung saan hindi gaanong napapansin ang palitan ng pera. Ang totoong pera umano ay maaligasgas ang papel, makinis ang papel ng peke. Matingkad ang kulay ng tunay at maputla ang kulay ng peke. Malinis ang mga linya ng di peke, mas malapad at makinang ang security thread nang nagbabago ang kulay. Paalala ng BSP, maaaring kasuhan ang sinumang mahuling gumagamit at gumagastos ng counterfeit money o peking pera. Madalas na maging biktima ng peking pera ang mga nagtitinda sa palengke dahil busy lagi ang mga tao at medyo madilim ang ilaw. Sa ating police report, iniimbestigahan na para matanggal sa serbisyo ang 3 pulis na di umano protektor ng mga holdupper sa Pasay City. Ito'y matapos silang reklamo ng isang misis na nagsumbong sa kanila pero nagulat na lamang na makitang inaabot ang ninakaw na kwintas at pera. Dito sa 3 pulis na ito, sinabihan pa umano ang biktima ng mga pulis na baka napapagkamalan lamang sila at hinayaan lamang ang mga hold-uppers na makaalis. Muli naman nagtungo ang na-hold up sa presinto para i-report ang insidente pero laking gulat niya na makita ang 3 hold-uppers kasama ang kanyang mga pulis na nauna niyang nilapitan. Sa pagbibigay aksyon, dinisarmahan na ang naturang 3 pulis Pasay at upang isagawa ang malalimang investigasyon. At isa pang balitang Pilipinas, unti-unti nang tinatapyas ng COMELEC ang mga party list na questionable ang personalidad. Karamihan kasi sa mga ito ay mga milyonaryo pero kinakatawan nila kunwari ang mga mahihirap o marginalized sector. Isa si Mickey Arroyo sa mga sinibak na ang party list na ang galing na kunwari ay kumakatawan sa mga security guards at mga tricycle drivers. 12 pang party lists ang ibabasura ng COMELEC sakaling tatakbo uli sa 2013 elections. Mahigpit ngayon ang COMELEC sa screening ng mga party lists lalo na puro naman pang sariling interes ang umiiral umano sa kanila. Nilinaw din ng COMELEC na maaari namang dumulog sa Supreme Court ang mga pinatalsik na party list. Sa balitang probinsya, mula sa Jensan, nag-aalok ang siyudad ng General Santos ng confidential screening para sa HIV/AIDS matapos tumaas ang bilang ng mga may HIV. Sa isinasagawang confirmatory test ng Department of Health Central Office, lumitaw na siyam ang nadagdag na bagong kaso ng HIV sa Jensan sa loob lamang na nakalipas na 3 buwan. Maabot na ngayon sa 44 na isa ang kaso ng HIV sa Jensan at ang 15 sa kanila ay full-blown AIDS na. Ang HIV ang sakit na sanhi na nakakamatay na acquired immunodeficiency syndrome o ang kinakatatakutang AIDS. Karamihan umano sa mga kinapitan ng HIV sa Jensan ay mga professional at hindi nagmula sa entertainment sector. Sa Cebu City, abala ngayon ang naturang lungsod para sa kanonisasyon sa Vatican ni Blessed Pedro Calungsod. Nagsagawa ng motorcade doon noong Huwebes bilang sudyat sa pagsimula ng 9 na araw na pagdarasal bago ang kanonisasyon sa Vatican ni Blessed Pedro Calungsod. Tinapos naman ang motorcade sa bayan ng Hinatilan, Cebu kung saan pinaniwala ang pinanganak si Blessed Pedro Calungsod. Nakatakdang isagawa ang kanyang kanonisasyon bilang santo sa darating na October 21, 2012 sa Vatican City. Good news yan, attorney. Meron tayong panibagong santo. Mula kay San Lorenzo Ruiz, meron tayong magiging Saint Pedro Calungsod. Yan. At syempre, para sa ating showbiz news, Lani Misalucha nasa Pilipinas at inikot lahat ng network para sa iba't ibang guesting pero di na siya nakilala ng mga Pinoy dahil sa sobrang retoke sa muka. Aminado naman si Lani na patong-patong na ang retoke sa kanyang muka at katawan kaya hindi naman siya naiinis na pag-usapan ito. Status symbol na ang retoke sa show business at meron din namang di umaamin tulad naman ni Kim Chiu na halata namang nagpalagay ng pandesal daw sa dibdib, di ba?
At syempre, Piolo Pascual, hinahangaan sa patuloy na pananahimik sa nangyayari sa kanila ni Casey Concepcion. Kahit panay ang pasaring ng mag-ina na sina Casey at Sharon, hindi sila pinatulan ni Piolo na marami pa namang pinakikilig na babae kahit nachichismis sa kanyang gender. At batikang direktor na si Marilu Diaz Abaya inilibing na kanina. Namatay si Abaya dahil sa breast cancer. At si Lorna Tolentino naman, ayaw na raw mag-asawa mula noong namayapa ang asawang si Rudy Fernandez na namatay din sa sakit na cancer. Kung may showbiz, dagdagan natin ang sport news. Bukas, Sige. lalaban ang ating isa sa mga paboritong boksingero. Si Yes. Nonito Donaire Jr. Oo para nga. sa IBF WBO. Laban kasi isang Hapon ni Tama. Shuka. Ipanalangin natin na muling maitayo ang karangalan ng ating bansa. At isa pang karagdagang balitang pampalakasan, attorney, para sa mga colleges natin at universities. NCAA? NCAA. Oo. Sa UAP. UAP, nag-champion ng Nag-champion ng Ateneo. Ateneo. Sa Final Four ng NCAA, may balita ka ba? Ayoko. San Beda versus Oo nga. Perpetual? Perpetual, I And then think. San Sebastian versus Letran. Yeah, Tama, di ba? Yeah. Pero syempre yung mga usapan niya, nagdiriwang naman ng gusto ang Ateneo at nalulungkot naman ng mga Taga UST. Kanya-kanyang panahon lamang Kanya-kanyang yan. talagang panahon yan. Nako, at syempre dapat ikaligaya ng mga Pilipinong iyong balita, attorney, na si Blessed Kalungsod ay magiging santo na for sa October 21. So, siya na po ang pangalawa nating santo mula sa Pilipinas. Tama? Ang nauna natin ay si Saint Lorenzo Ruiz. Oo. Martyr siya. Si Pedro Kalungsod, martyr din po yan. Pareho silang namatay dahil sa pagtatanggol sa panampalatayang Correct. Kristyanismo. At meron pang isa tayong Kakanonize. na madre naman. Yun. Pilipina? Pilipina din siya. Okay. So dumadami tayong mga santo-santo dito. Pero, ang mga nangyayari tayo, yung mga martir. At syempre, isa munang paalala, attorney. Ito ay mula kay Tita Lu at syempre mula sa ating lahat. Sinasabi dito na we would like to invite you and your family to attend our OFW Family Day. December 18 po yan, 2 p.m. sa POEA Lobby. We're giving away gift certificates from Jerry's Grill, Island Cove, at marami pang iba. Thank you so much po sa lahat ng sponsors, ang Film Life, ang Ayala Land, Pag-ibig Fund, PhilHealth, SSS, Pro Friends, Realty, SM Appliance Center, at Island Cove. At syempre, para sa mga interesado po, just text 0926-617-8082. Mag-enjoy na, magsaya, magsama-sama sa OFW Family Day. Again, December 18, 2 o'clock p.m. sa POEA. At syempre, si Tita Lu muling sasama sa atin. Tita Lu! Yes. Hello nga pala kay Eugene doon. Nanonood ngayon. Hi, Eugene. Hi, Jean! Hindi namin. We really do. Camera, sino mo kay Jackie. Laki talaga ng studio natin. Anyway, Jackie po ko. Tabangan si Jackie. Anyway, sa lahat po ng nakikinig ngayon, bisita namin kayo, lalo na yung mga nasa Taiwan. Napapuntayin po yung pamilya sa December 18 para sa ating OFW Family Day. At ang good news is, Mamimigay si Tita Lu. kasi ay suporta sa amin ang giving away at sponsorship noon. Yeah. 40,000 gift certificate. And we're just giving it away to those families na pupunta doon. Oo nga. Bundat tayo ng buong kung 40,000. Pamimigay natin yan. Meron ng gift certificate. So kung pupunta po ang pamilya nyo dyan doon, automatic na bibigyan namin kayo ng pagkain. Initial pa lang yun, Tita Lu, kasi baka meron pa mga madagdag tayo makuha ng sponsors, di ba? Yes, ang Jackie, masyadong tinatawag Correct. ng park na mukhang oo naman. Pero Island Cove, okay na. Yan. Promise na sila at pumila sila ng kontrata at nagbibigay sila ng 40,000 pesos na accommodation, living of course, sa Island Cove. Actually, hindi pa ko gusto mo. Sa Cavite. Sa Cavite. At Joel Cruz ay nakarami pa ng kaibigan sa tubig na pwede pala tayo papunta yung Oo, Tita Lu. Tama. So, magiging masaya to, Tita Lu, no? Na-expect natin. Oo, at siyempre, papunta lang, huwag lang nabilog na raw, no? Kung ang
Kalapit na mga provinces. Oo, isang pass lang yan, MRT. Pupuntahin lang doon. Pag-register lang dapat maaga, text lang 0926-647-8082 para sa inyong pag-irapong ticket din sa meron ng SM appliances. Yan, so napakadami. May pagkain na, meron pang... Tayo, masigil na ticket yan. Kasi syempre Tita Lu, tag-init, tag-ulan ngayon, tag-init, magagamit natin yung payong na yan. Nako, Tita Lu, meron ng provision ngayon ng Comelec. Dapat daw 3 pesos nga lang daw magastos nila sa bawat. Wala pa daw eleksyon. Napapag-usapan din lang ang kampanya, Tita Lu. Nagpasa ng panukalang batas ang House na isinasubsidize ng gobyerno sa mga political parties. Political parties? Sa House pa lang yan. Oh. Sa House pa lang. So, hindi pa siya Hindi talaga... pa siya ganap na batas. So, aakyat pa yan sa Senate. Oh. Correct. Alam mo yung mga tinatag na yan, ano bang batas mga gusto niyong pinagsa ng mga yan? Ano ba siya ng batas? Ang author niyan si Senator Edgardo Angara. Hindi lang dyan sa Quezon City, Tita Lu, pati sa Makati. Oh. At saka Taguig, Tita Lu. O, di ba? Malapit ka na. Umamin. Akala ko nasasabihin si Tita Lu, usap ka naman. Malayo-layo pa. Anong malay mo? Hindi naman mabago yung... Hindi naman mapapaaga yung Malakad ang panahon. Wow, ang yaman mo naman, Tito Lu, kung ang sine nasa bahay niyo na. Ngayon, nakabili ka na. Ngayon, ginagawa mo ng picture frame. Yeah. Oo. Baka Hindi, Tito Lu, LCD yun. Meron pa kasing LED. meron pang plasma. May oo. plasma pa. Yung plasma LCD medyo mura-mura. Pero yung LED, Ngayon, pinakamahal mahal sa pa rin. ngayon. 100,000 pa rin siya, Tita Lu. Pero you could still settle for plasma and the LCD. Pero mayaman ka na kasi, may 40,000 ka na. Pero para ka lang bumibili dyan ng bumbilya kasi may lifespan din yan eh. Mas madalas mong gamitin, mas madali yung kumbagay mawawala. Ganun din, Yun na, Totoo, ganun Oo, yun. yun yung meron kasi sa aming opisina na kumbagay nagbigay ng orientation sa amin tungkol sa mga ganyan mga electronics sa'yo. Naku. Yung kasi Hindi po yung lifespan po yung daw. may lifespan po, parang yan po mga ganyan mga klase ng television para lang palang yung malalaking bumbilya na may lifespan din. Mas madalas mong gamitin, mas madali siya mapupundi. Parang ganun. No? Yung TV namin 24 hours almost. So mga mauubos na So, yun. mas mataas, mas malaki ang inch, mas malaki ang konsumo sa kuryente. Hindi ko na alam at Tita Lu, nasa ang mga kuan nun, piyesa. Ito nagpapabati si Rodelyn Tigamo. Oy, mga suki sa programa natin. Ay, may Magandang ano sa inyo, magandang gabi. Oh. Maylin, ang Taiwan, si Rosie, Malonga, at ang buong RPFC. Siyempre, si Salita Castones, yan, yung PSC. At si Elizabeth Caliento, Cheryl Reyes, Mary Ellen Tiberos, at Edward Celeste. Yan sila. At sa dami ng binabati mo, Tita Lu, tayo babati rin ng patapos. Siguro sa lahat na sumusubaybay sa ngayon sa gabay ng OFW, magandang gabi po sa inyong lahat. Yan. Ay, wala pong anuman. Hindi na naglalaro na lang basta-basta, Tita Lu, no?
Yun. At syempre, Tito Lu, pinasasalamatan din natin ng OWA, ang tatlong dekada ng serbisyong tapat at nararapat ang SSS, OFW, Believe Kami sa Inyo, ang Pag-ibig Fund, sa pag-ibig, ang pinaghirapan, may katuparan, ang ECC, of course, Higit Employees pa sa Compensation. benepisyo, binibigay na Yan. serbisyo. At ang PhilHealth, bawat Pilipino bawat miyembro protektado, kalusugan sigurado. At Tita Lu, magpaalam ka na. Maraming salamat sa inyo. At maraming salamat sa ating mga kasama, si Mario, Balino, at si Jackie. Tata, at yung Pepina. Nandiyan ba si Don Don naman? Okay, Andyan si Kunandon. Yan. Bye. Bye, Tito Lu. Hanggang sa muli po, hanggang sa muli. At ganun din po, ito po si Jonas Rivera. Maraming salamat po. Hanggang susunod na Sabado. Bye.